Ano po ba ang grasya na hinihiling natin sa Diyos sa ating pagdiriwang sa dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion ng Mahal na Birheng Maria? Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay December 8 at ginugunita po natin ang dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion of the Blessed Virgin Mary at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth na isang lungsod sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Paglapit ng anghel sa dalaga, binati niya ito, "Maggalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasayo ang Panginoon." Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan." "Paano pong mangyayari ito? Gayong ako'y birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasayo ang Espiritu Santo at mapapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasan. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't alam ng lahat ng kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihis siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na, dahil walang imposible sa Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, iniwan na siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang dogma ng Immaculate Conception ay tumutukoy sa paniniwala na ang mahal na Birheng Maria ay ipinaglihi ng kanyang ina na ayon sa tradisyon ay kinikilalang si Santa Ana nang walang bahid ng kasalanan. Ang paniniwalang ito ay nakaugat sa banal na kasulatan at sa malawak na pag-intindi ng papel na ginagampanan ng mahal na Birheng Maria sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Una, ayon po sa aklat ng Henesis, chapter 3, verse 15, kinikilala ang bersikulong ito bilang proto-evangelium o ibig sabihin, unang ebanghelyo. At naglalaman ito ng pangako ng isang darating na tagapagligtas na susugpo sa ahas na sumisimbolo kay Satanas. Ang babae at ang kanyang anak ay isang paunang pahiwatig kay Maria at kay Jesus. Dahil walang kasalanan sa Jesus, nararapat lamang na kailangang walang kasalanan din si Maria bilang kanyang ina. Pangalawa, ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verse 28, ang pagbati ng Anghel Gabriel kay Maria, "Maggalak ka, napupuno ka ng grasya," ay ang patunay ng kalinisan ni Maria. Ang salitang Grego na ginamit dito, Ketsaritomene, ay maaaring isalin bilang napupuno ng grasya o pinagpala. At ito ay iniuugnay kay Maria na nasa kalagayan ng grasya mula sa sandali ng kanyang paglilihi. Pangatlo, si Maria bilang Eva. May ilang mga teologo na gumuhit ng paralel o pagkapareho sa pagitan ni Maria at ni Eva na nagpapahiwatig na ang pagiging walang kasalanang paglilihi kay Maria ay nagsisilbi bilang pagbaliktad ng pagsuway ni Eva sa hardin ng Eden. Sa pamamagitan ng ipinaglihi na walang kasalanan, gumaganap ang mahal na Birheng Maria ng mahalagang papel sa kaligtasan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang pakikisa sa plano ng Diyos. Pang-apat, typology o tipolohiya.
at si Maria bilang kaban ng bagong tipan. Sa lumang tipan, ang kaban ng tipan ay isang sagradong sisidlan na naglalaman ng mga tapyas ng 10 utos at nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos sa gitna ng mga Israelita. Madalas na kinukumpara si Maria sa kaban ng tipan na tinitingnan siya bilang bagong sisidlan na nagdadala ng presensya ng Diyos sa katauhan ni Hesukristo. Dahil ang kaban ng tipan ay ginawa sa pinakadalisay na materyales at itinalaga para sa sagradong gamit, sinasabi ng mga teologo, bilang sisidlan ay dapat ding walang kasalanan. Ngunit, ano naman ang kahalagahan ng dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion para sa atin? Ito po ay nagdadala sa atin ng 2 mensahe. Una, tungkol sa Diyos. Pangalawa, tungkol sa mahal na Birheng Maria. Ang unang mensahe ay tungkol sa Diyos. Hindi po tama na purihin natin si Maria dahil sa kanyang pagiging ipinaglihi na walang kasalanan. Mali na purihin natin si Maria dahil sa kanyang pagiging ipinaglihi na walang kasalanan. Dahil hindi naman niya ito pinaghirapan o pinagpaguran. Hindi siya karapat-dapat na tumanggap nito. Siya ay ipinaglihi na walang kasalanan, hindi po dahil siya ay karapat-dapat, kundi dahil ang Diyos mismo ang nagpasya na ito ay ipagkaloob sa Kanya. At kung bakit ito ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya, hindi po natin alam. Ngunit, ang Diyos po ang nagpasya at malaya ang Diyos na magbigay ng biyaya ng kanino man na Kanyang mapupusuan. Kaya ang dapat purihin sa kapistahan ng Immaculada Concepcion ay hindi si Maria, kundi ang Diyos. Kusang ipinagkaloob ng Diyos ang grasyang ito kay Maria kahit hindi siya karapat-dapat. Hindi karapat-dapat si Maria dahil siya ay tao lamang tulad natin. Ngunit inangat ng Diyos si Maria at pinuno ng grasya. Kaya imbisisihin natin ang Diyos. Kung bakit niya pinili si Maria, purihin natin ang Diyos. Pangalawa, ano naman ang tungkol kay Maria? Hindi natin pinupuri si Maria dahil sa siya ay ipinaglihi na walang kasalanan. Ngunit sa araw na ito, tinawag natin si Maria bilang ating ehemplo o halimbawa. At bakit? Dahil kahit si Maria ay ipinaglihi na walang kasalanan, nananatili siyang malaya na mamili sa pagitan ng mabuti at masama, sa pagitan ng kabanalan at kasalanan. Ngunit, laging pinili ni Maria ang kabanalan. Lagi niyang pinili ang kabutihan. Laging pinili ni Maria ang kalooban ng Diyos. Si Adan at Eva ay nilikha ng Diyos na pure, perfect, and good. Ngunit, hindi nila ginamit ang kanilang kalayaan ng maayos. Kaya sila ay nahulog sa kasalanan. Si Maria ay nilikha din ng Diyos na pure, perfect, and good mula nang siya'y ipinaglihi. Ngunit, ginamit niya ang kanyang kalayaan ng maayos. Kaya siya ay itinaas ng Diyos. Kaya siya ay naging ating modelo upang ating tularan. Hindi man tayo tulad kay Maria na ipinaglihi na walang bahid ng kasalanan. Ngunit sa pamamagitan ng sakramento ng biniyag, tayo ay nalinisan na at naging pure and perfect katulad ng mahal na ina. Malaya din tayo tulad kay Maria. Ngunit inabuso natin ang ating kalayaan. Ginamit natin ang ating kalayaan na piliin ang kasalanan at kasamaan. Malaya tayo tulad kay Maria, ngunit hindi natin laging pinili ang Diyos. Ang grasya ng kapistahan ng Immaculada Concepcion ay tulungan tayong maging responsable sa paggamit ng ating kalayaan. Hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayo gamitin ang ating kalayaan para sa Kanya. Hilingin natin sa Diyos na tulungan tayong gamitin ang ating kalayaan upang piliin siya at hindi ang kasamaan. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob sa atin ang grasya na tulad sa mahal na Birheng Maria. Gamitin natin ang kanyang mga kaloob ayon sa kanyang kalooban. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo.
O Diyos amang mapagmahal, sa araw ng dakilang kapistahan ng Immaculate Conception ng Mahal na Birheng Maria, itinuro mo sa amin ang kahalagahan ng tapat na pagsunod sa iyong kalooban. Tulad ni Maria, naway maging tapat kami sa aming tungkulin bilang mga sundalo ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Bigyan mo kami ng lakas at tapang upang ipagtanggol ang aming bayan at mamamayan. Naway maging huwaran kami ng kababaang loob at katapatan sa aming mga gawain. Gayon din ang handang tanggapin ang iyong plano para sa kapayapaan at katarungan sa aming bansa. Sa pamamagitan ni Maria, ang ina ng mga sundalo, naway patnubayan mo kami sa bawat hakbang upang maging tapat sa aming tungkulin at maging tanglaw ng pag-asa sa aming kapwa. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.